condemnation and all of other assurance, dito po sa Romans chapter 8, are not for all. Hindi ito para sa lahat, but only for those who are in Christ Jesus. Can you see, amen? Para lang po ito sa mga nasa ating Panginoong Jesus. This is crucial. Sabi nga natin, crucial. This is crucial. You are either in Christ or outside of Christ. Pwede mo lang pahawakan ang no condemnation status kung ikaw ay kabilang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Glory to God. Kung hindi, paalaala, ito na hindi mo matatagpuan ang assurance by being in the church or being religious or by doing good works. Panawagan ito na magtiwala ka lang sa ating Panginoong Hesus, ibalik ang tiwala sa Kanya at hindi sa relihiyon o anumang ginawa ko. Can you see, amen? Kundi sa natapos ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus para sa atin. Palapakan ko natin ang Panginoon. Praise God. When you are already in Christ, believe this truth of your justified status before God. Alalahanin mo, paniwalaan mo, panghawakan mo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng diablo tungkol sa iyo o status ng relasyon mo sa Diyos kapag nagkasala ka o nahihirapan ka sa buhay. Huwag kang makinig sa ibang tao. Huwag kang makinig sa sinasabi ng sarili mong puso. Sabi niyan sa chapter 8, verse 33 to 34, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Ang sagot, walang sino man ang dapat po natin pakinggan ang hatol laban po sa atin. Walang sino man ang maaaring humusga po sa atin. Can you see, amen? At wala rin tayong karapatan na husgahan ang iba. Pakinggan po natin, don't forget, don't fail to preach this gospel to your heart daily. Kailangan din po natin na hindi lang po natin ito ibahagi sa iba, kundi paalala din po natin ang katotohanan na ito sa ating mga sarili mismo, araw-araw. Sabihin po araw-araw. Wala na kayong kahatulang parusa. Sa sino ba na kay Kristo, wala na. Kahit isang porsyento lang, wala na kahit bukas, kahit sa isang taon, kahit sa pagtanda mo, kahit sa huling hininga mo, wala na condemnation for you kung nanatili ka sa ating Panginoong Jesus. Christian, ever. Do you believe that, mga kapatid? Naniwala ba kayo dyan? Sa pangako ito, sa eternal hope na ito, sa blessed hope na ito, sa eternal security na ito, na inilaan ng Diyos para po sa atin. Number 2, what is our eternal hope? Set free. Sabi natin, set free. Sabi dyan sa verse 2, for the law of the Spirit of the life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Bakit mapanghahawakan natin na matibay na wala ng condemnation para sa atin, lalo sa ating Panginoon sa Kristo? Ang sagot, dahil nabago na ang kalagayan natin at hindi na maibabalik sa dati. Secured na ang freedom ko natin. Can you see, amen? Sabihin mo, secure na tayo. Secure na ang freedom ko natin. Yun ang dahilan na sinabi ni Apostol Paul sa verse 2. For, ito ang basis ng sinabi ko sa verse 1. The law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Sapagkat sa pagkipag-isa kay Kristo Jesus, ay pinalaya ka na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay. Can you see this? Hindi lang po tayo pinalaya sa kasalanan at kamatayan, pinalaya rin po tayo
sa anumang sumpa ng kasalanan, ng anumang sumpa ng kahirapan, ng anumang sumpa ng sakit at karamdaman. Kanisimen. Hallelujah. Malaya na po tayo. At ang ating Panginoong Diyos, ang ating dakilang manggagamot kung tayo man ay may masakit at karamdaman. Makapangyarihan ng Diyos at kung may tiwala lang po tayo sa Kanya, sa isang pisang mata lang, tanggal lahat ang mga sakit at karamdaman po natin. Can you say amen? Yes. Malaya na tayo sa anumang sumpa ng kasalanan. Yung salitang no ay merong at least 3 different meaning. Depende po sa konteksto ng pagkagamit ni Apostol Pablo sa Romans. Una, pwedeng tumukoy ito sa isang principle or system or power at work. Pangalawa, pwedeng expression ito ng kalooban ng Diyos, yung moral law in general, or pangatlo, maaaring tumukoy sa kautusan na ibigay ng Diyos sa Israel or Mosaic law. Dito po sa verse 2, yung unang kahulugan ang tinutukoy ng law, isang principle or power at work. Kaya po sa atin ay kapangyarihan ng kautusan, kapangyarihan ng Espiritu. At tinutukoy dito ang dalawang magkasalungat na prinsipyo o dalawang magkasalungat na kalagayan ng buhay ng isang tao. Yung una, negatively. Sabi natin negatively. Law of sin and death. Ito ang sistema o kalakaran ng buhay po natin dati before na nakilala natin ang ating Panginoon Jesus sa buhay natin. Ang kasalanan at kamatayan hindi mapaghiwalay. Sabi po sa chapter 6, verse 23, alam naman natin siguro kung ang verse na ito, lagi po natin itong ginagamit sa evangelism, di ba? Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death. Kasalanan ang nagdudulot ng kamatayan. Not just physical death, but more fundamentally spiritual death. Excuse me. Glory to God. Meaning, dahil po sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos na siya pinagmula ng buhay. Nagsimula ito ng kainin ni Adan at Eva ang bunga ng tree of the knowledge of God, of good and evil, na sinabi ng Diyos na you will surely die. At bakit naman hindi yung sa tree of life ang kinain po nila? At ganyan ang kwento ng buhay po natin. Pinili po natin ang kasalanan at kamatayan sa halip na ang buhay na galing sa Diyos. Ganyan ba kayo mga kapatid? Maraming pagkakataon sa buhay po natin, alam naman natin na mali eh. Alam naman natin na kasalanan, pero ginagawa pa rin po natin. Biyaya lang ng Diyos po ang pag-asa natin. Can you say amen? Biyaya lang ng Diyos ang pag-asa po natin. But the free gift of God is eternal life. At ito ang ikalawa at kasalungat na prinsipyo ng kasalanan at kamatayan. The law of the Spirit of life. Ito yung greater principle or power at work in our life to rescue us from a humanly impossible situation. Paalala ito sa atin ang kaligtasan na hindi nakasalalay sa gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. Kasi ang Espiritu at ang buhay ay hindi rin mapaghihiwalay mula sa paglikha sa tao na hingahan tayo ng Diyos para magkaroon ng buhay hanggang sa pagliligtas sa atin ng Diyos ng buhayin niyang muli ang patay nating Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, not just physical life, but more so spiritual life. Isa o dalawang beses lang po binanggit ang Spirit sa chapter 1 hanggang chapter 7. Pero dito sa chapter 8, 20 times, kung mabasa niyo po ang buong chapter 8 po ng Romans, 20 times po binanggit po ang Spirit. At dito po sa verse 2, ano ang ginawa niya for our salvation? The law of the Spirit of life has set you free. Set free.
pinalaya na. At tense ng verb na to ay nagpahiwatig na ito ay tapos na. Sabihin mo, tapos na. Tapos na. It is done deal. Wala nang kailangan pang gawin. Pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan, mula sa death sentence hanging over our heads, at manatiling malaya ang status po natin doon, ngayon, at magpakailanman. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, pagsasabi natin, wala nang kahatulang parusa sa atin na mga nasa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo ikukulong ulit sa pagkaalipin sa kasalanan. The Holy Spirit will make sure of that. Glory to God. At paano tayo pinalaya? Paano yan na-accomplish ng Holy Spirit sa atin? In Christ Jesus. Sabihin natin, in Christ Jesus. In Christ Jesus. Ganyan din sa chapter 6, verse 23, but free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sinabi niya sa verse 1, sinabi na naman niya sa verse 2, at ulit-ulit sa mga sulat ni Apostol Pablo, ang kaligtasan natin ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Matatagpuan lang sa ating Panginoong Jesucristo at wala ng iba. Sabihin mo, wala ng iba. In Christ, justification, freedom, life outside of Christ, condemnation, bondage, and death. So alalahanin mo ang kalagayan mo sa ating Panginoong Kristo, kapatid. Pinipersonal ka ng salita ng Diyos po dito. Yung personal pronoun na you, set you free. Sa Greek po, ito po ay singular. Pinalaya ka na. Personal ito na sinasabi sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang ako, hindi lang po ang mga kapatid natin na nandito sa loob ng bulwagan ito, kundi personal mismo ito na sinasabi sa iyo ng ating Panginoong Diyos, pinalaya na kita. Can you say amen? Glory to God. Ikaw, kapatid, ang kausap ng ating Panginoong Diyos. Ikaw na nagdududa sa kasapatan ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Kasi ang tinitingnan mo ay ang kakulangan at kalipuan ng mga ginagawa ko. Ikaw, naniwala ka ba sa sinasabi ng Diyos tungkol sa kalagayan mo sa ating Panginoong Kristo ngayon? Ganun din ba bukas at magpakailanman? Kung ikaw ay nasa ating Panginoong Kristo, wala nang natitirang kahatulang parusa laban sa iyo. Ang dahilan, dahil pinalaya ka na at irreversible na ang bago mong kalagayan sa buhay kung manatili ka lang tapat sa ating Panginoong Jesus. Can you say amen? Bakit? Ano ba ang ginawa ng Diyos para mangyari yan? Number 3, what is our eternal hope? What God has done. Can you say amen? Hindi sa mga ginawa ng sino mang tao, hindi sa mga ginawa po natin, kundi sa mga ginawa ng Diyos para po sa atin.